Dito kami sa palengke ngayon para bumili ng sibuyas na ilalagay sa sisig. Diyos ko, babawi si Mr. ngayon dahil tuyo at itlog lang ang ulam ko kahapon. Meron pa naman kami sibuyas sa bahay pero mas kailangan namin tong malalaki. Bumili na rin ako na itong gagamitin namin kalamansi at bumili na rin ako dyan yung malalaki. Buti na nga lang mura ang kalamansi ngayon at 10 piso nga lang mga nakuha ko. Bumili na rin kami dito ng lamang loob ng manok at tinanong muna namin kay ate kung pwedeng bumili ng konti lang at puro atay lang. Buti na nga lang mabait si ate at pinagbilhan niya kami dyan ng puro atay lang. Heto nga ang sikreto sa lulutuin ni Mr. at ihalo namin to sa gagawin niya sisig. Diyos ko, yun ay sikretong ngeni. Charis. Nung pauwi na nga kami dyan, dumaan muna kami dito sa bilihan ng school supplies dahil kailangan daw ng world map ng anak ko. Sarado pa nga kasi yung mga bilihan malapit sa amin at buti na nga lang meron akong nabili dito. Pag uwi naman namin sa bahay, bumili rin ng bigas si Mr. dahil wala na kaming sasaing ngayon. Nagpabili na rin ako ng tinapay dyan na para almusal namin. Ay, Diyos ko, kasi mga na pa mo, mita siya tapos yung presyo ng bias. Pinakuluan na rin niya, binili niyang baboy na gagamitin namin. Dito ko na nga rin dyan ang gagamitin namin pang ihaw sa baboy. Electric griller nga ang gagamitin namin dyan dahil wala naman kaming open area dito sa bahay na pwedeng pang ihawan. Nilagyan na nga muna namin ng tubig ang ilalim nito dahil dito mapupunta ang taba ng baboy. Tumalambot na nga ang baboy, numpisahan na ni Mr. mag-ihaw dito. Napakaganda nga gamitin ang electric griller na to dahil less usok na nga siya at pwede ka pang mang-ihaw kahit saan mo gusto. Napakalakas din netong magluto at pwede mo siyang i-adjust sa init na gusto mo. Syempre sa mga gustong bumili ng ganito, ilalagay ko ang link sa comment section. Pwede naman din ang pinirito pagdating sa sisig, pero mas masarap pa rin kasi pag inihaw ang baboy. Konti nga lang lulutuin ni Mr. ngayon dahil para sa amin dalawa lang to at hindi naman to kakainin ng anak ko. Napakulo na rin niya atay ng manok dyan at ang luto na nga yung baboy, tinadtad niya na to ng maliliit. At pagkatapos nga ng sibuyas dyan, ay sinunod niya na tong kalamansi na ilalagay din sa sisig. Tinimplahan niya lang nga rin to ng toyo, paminta, asin, at konting dagdag na nga lang kung may kulang pa sa panlasa niya. Dinalo-halo na nga niya to at nung okay na nga rin, ay din na niya sizzling plate na nabili namin. Nilagyan niya nga to ng butter at samahan muna natin siyang magluto. Tumaluto na nga dali-dali niya rin tong sinerve sa akin ay Diyos ko, sino bang di matatakam dito? Dati na rin kasi kami nagtinda ng sisig at iba bang klase ng pulutan gaya ng bianda, toko at baboy nung panahon ng pandemya. Nagpa-order nga kami sa online dati nung panahon ng COVID at hindi makalabas ang mga tao. Yung iba pa nga naging sugi namin ay hinahanap-hanap pa rin ang luto ni Mr. Pangarap na nga ni Mr. na magkasariling kainan dahil mahilig nga siyang magluto. At bago nga kami kumain dyan ay pinanggawan niya muna ako ng masarap na sausawa. Diyos ko, kaswelo ko niya ay kaya agse. Charis. Kaya tara na guys, samahan niyo muna kaming kumain. Hindi na rin ako nakatiis dyan at kumuha na rin ako ng soft drinks at mukhang bagay na bagay nga to sa kinakain ko. Diyos ko, kanya man na, mag-yeluya pa mo. Ice cold. Harap ng Coke. Maraming salamat po sa panonood sa aming Lutokbang serye. Paki-like and share po ng vlogs ko. Paki-follow na rin ng page ko. Hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye!